Yan. So, good evening po, everyone. Okay lang po ba patay po ako ng 9 if clear po yung aking audio? Patay po ako ng 9. Ayan, perfect. Yan. So guys, alam nyo ba, nandito po kami ngayon sa Baguio. So we're having a boot camp. So same po kami na speaker for tonight ni Coach Yen. Pero dahil syempre love na love namin kayo and ayaw naming mawalan ng training this Saturday, syempre, ayan, nakikita niyo kung natatanaw niyo ngayon siya, oh. Ayun yung speaker natin. Kaway-kaway. Ayan, so grabe ang dedication and effort talaga, 'di ba, para magturo siya tonight. And ito, isa sa favorite na speaker ko and trainer kasi talagang kung pagdating sa pagiging discipline trader and scalper, yan, si Coach yan sa kinakahangaan ko. Pero syempre, bago siya naging discipline trader, merong isang bagay na talagang ginamit or gamit na gamit niya, 'di ba? Etong trading plan. So kung nandito ka ngayon, lalo kung bago ka, okay lang ba pa-type 0 if bago ka, like 1 day old, 2 days, even kahit 1 week or 2 weeks, for me, bago ka pa din. Pa-type 0 guys, if isa ka sa mga nabanggit ko. Yan. So marami po talaga tayong bago. So saktong-sakto sa training natin, matututunan mo to agad kasi syempre, kapag nag-aaral ka, mag-copy-paste muna, hindi ka pa marunong mag-manual trade, no? Isa ito sa isang bagay na kailangan marunong ka or alam mo. And para din maiwasan mo na agad, maging emotional or maging greedy ka, mag-over-leverage ka, mag-over-trade ka. Kasi sa dami ng signals na ibabato ng ating economy services, no? Hindi mo na alam, 'di ba? Kung ano ba talaga susundin mo or kung saan ka ba talaga magiging profitable. Guys, halos lahat ng services ni economy profitable. Ang kailangan lang natin gawin is makontento tayo kung ano yung magiging profit natin daily. And paano natin siya palalaguin, 'di ba? Kasi dito sa trading plan, slowly but surely tayo. Yan. So syempre, hindi ko na masyadong patatagalin pa. Papakilala ko na sa inyo ang ating speaker for tonight, ang ating Prodigy 3K, si Coach Yen. Ayan, hello guys. Naririnig niyo ba ako? Sorry, medyo pause lang yung boses natin tonight, but I hope you guys can hear me clearly. And please bear with me as we discuss everything about our training tonight kasi nga medyo pause ako. Pero can you type 1 if naiintindihan niyo ako? Ayan. Alright. So kahit medyo pause tayo ngayon guys, no, we will do our best to impart some learning to you. Especially this can definitely help you na mas mag-improve and for us to be better sa mga magiging trades natin for the following week. So before I proceed, ang magiging discussion lang naman natin guys ngayon is very straightforward lang and very quick lang yung trading natin. It will be all about trading plan. So sino dito yung mga may trading plan na? Can you type 2? Yan, tingnan ko nga kung meron ba dito mga nagte-trading plan na. Isa pa lang? Okay. Sige, for me to know yung demographics natin so far, can you type in sa chat, gaano katagal ka na sa economy? Kasi baka mga sobrang bago pa lang, kaya wala pang trading plan. Can you type in here, gaano katagal na po kayo sa economy? 2 weeks, 5 days. Ay, okay. So marami pala dito mga less than a month pa. 2 months. Alright. Pero isa pa lang talaga yung may trading plan. 1 day. So marami pala talaga mga bago-bago pa lang talaga din. Okay. So meron ba dito na hindi pa nakakapag-trade? Okay. Yung as in, hindi ka pa nakapag-demo. Can you type me? Meron pa bang hindi pa nakapag-demo? Meron pa. Okay. Sige. So para lang po hindi tayo masyadong ma-lost, no? So ginagamit natin yung perfect to na kahit hindi pa kayo nag-trade as early as now, matutunan nyo siya. Kasi once you start trading, para mas magkaroon po ng
direction yung trading natin, okay? So what is the purpose ng trading plan? It is, first, you have to give direction to your trading. Second is para mas maging consistent ka din with your goals. And third is to, to help you, di ba, na mag-grow talaga yung account mo. Okay? So medyo mahina lang yung internet namin dito, guys. If ever na medyo choppy, let me know. Putol-putol. Okay. Siguro I'll turn off my camera na lang, guys, no? Para mas maging clear yung voice. How about now? Mas okay na ba? Okay, medyo mahina kasi yung internet namin dito sa bootcamp. But, yeah. So first, I'll proceed na sharing with you guys my presentation. So ito, kumbaga, okay, audible naman. Alright. So ito ba, kumbaga, discuss natin, ano ba yung mga common mistakes or mga common challenges, especially for those na bago pa lang sa trading. Okay? So ito, yung iba dito, based on experience, talagang na-experience, personally na-experience ko siya. Yung iba dito, for sure, na-experience ng iba. Okay? Kumbaga, collaborative experiences ng mga traders natin dito na sa community din. Okay, so we'll share it to you guys para as early as now, matutunan niyo na siya, di ba? If you haven't experienced it yet, okay, good for you. Kasi ngayon, malalaman mo na siya na para maiiwasan mo na yung mga common mistakes. But if you have already experienced this, di ba, at least ngayon, ma-share ko sa inyo, ano ba yung mas better solution for us to be better traders din, okay? Kasi ako, even ako, di naman ako magaling pa din mag-trade until now. Pero, yung trading plan lang talaga yung sobrang fina-follow ko. Kasi, nung beginner ako, ito yung nag-help sa akin na mag-grow ko yung account ko. So, siguro before ako mag-discuss ng slides ko, share ko sa inyo kung ano yung naging result ng trading plan ko when I was just starting. Okay, para siguro konting tawag ito, inspiration na pag sinunod ko ba talaga yung trading plan, is it something talaga na worth it? Okay, magbe-benefit ba talaga ako dito? Kasi I tell you guys, it will really be beneficial for you. Lalo na kung talaga magiging consistent ka. Okay, so ito yung trading plan ko noong 2023. So ito yung mga panahon na sobrang bago ako eh. Okay? Ano yung deciding factor ko bakit ako nag-trading plan? Unang-una, na-experience ko na rin masunugan ng account. Alright, so since sabi ko, shucks, $100 na sunog ng one day kasi nga, over-trading, masyadong overconfidence sa signal. And it's something na ayokong paulit-ulit na mangyari. The reason why I opt in to start a trading plan. Yes, okay lang mag-screenshot, guys. Yan. So, after ko masunugan, nag-trading plan ako. Sabi ko, I'll strictly follow it. So, nung time na to, wala pa kaming OBITS niyan, guys. Puro Manara lang ako niyan. Kasi Manara lang yung bias trader ko at the time. Pero imagine, from $100 na capital ko nung September 25, kinompound ko. Ibig sabihin, hindi ako nagwi-withdraw every week. Kumbaga, pinatagal ko siya mag-grow. And then, accumulated na profit ko, actual, di ba? $3,000 in 3 months. Okay, not bad, di ba? Almost 170K yan. So from 5,000 na capital, naging strict lang ako sa trading plan ko. Pinolo ko lang yung daily goal ko. Minsan nga sumusobra pa. Kasi lalo na pag maganda yung signal. Okay? And then yan. Alright, $3,000. Sabi ko, bawin-bawi na yung nasunog ko nung time na nasunugan ako nung sobrang bago ako. Okay? So, ganyan ka-powerful yung trading plan, guys. Yeah, for sure, lagi nyo yung naririnig sa mga coaches nyo kasi it really helps. Lalo na kung bago ka, okay, ito yung pinaka-guide mo. Ito yung pinaka-magbibigay sa'yo ng direction sa trading journey mo. Okay, so without further ado, okay, let's discuss about the common mistakes, okay, ng mga newbies. Okay, common newbie trading mistakes. Ano nga ba to?
Okay? First, lack of education. Alright? Kasi karamihan sa atin, nag-start dito sa economy, wala talagang knowledge when it comes to trading. Even ako, nung nag-start ako, as in zero. Alright? Di ko nga akalain na magte-trade ako kasi I find trading complicated before. Kaya wala talaga akong interest mag-start. Pero since nung na-share sa akin yung economy, we have this service na pwede ka mag-copy-paste ng trades. Diba? I took advantage of it kasi it's something na convenient. Alright? But even though it's convenient, guys, diba convenient na yung magka-copy tayo eh. Madaling mangopya ng signal. Alright? Kasi ka-copy lang natin siya sa MetaTrader 5. But iba pa rin kapag may support ng learning. Okay? Para mas alam mo kung paano i-execute, okay, ng mas matalinong way yung signals. Alright? Bonus na lang na ikokopya mo na siya. It's analyzed by expert traders. But if you also have at least basic education about forex trading, okay, magkakaroon ka pa ng sarili mong strategy kung paano mo mas mamamaximize yung signals. So, ganun yung ginawa ko nung nagtitrading plan ako. May sarili din akong diskarte, paano ko execute yung signals, ilang position, when ako mag-close, yung mga ganun. So, that's education, right? Sabi nga dito, diving into trading without knowledge or understanding leads to trading blindness and losses, okay? So if you want to be profitable, you must always improve your skills and widen your knowledge. So ano yung solution natin dyan? First, maximize ECA. Alright? Baka naman 3 months ka na, never mo pa napanood yung basic training. Naku, yung basic forex, beginner forex. Right? So we need to have that. Sabi nga, before ka maging magaling, lagi magsa-start sa basic yan. Okay? So attend trainings and meetings, yung mga ganito. Swerte nyo guys na may ganito na. Dati wala kaming ganito. Alright? Kasi mas may sistema na tayo now. Compared before na maliit pa yung community. So, sobrang diba, swerte nyo. Congratulations. Kasi pagpasok nyo, may system na, mas madali na yung progress, mas mabilis na yung progress nyo, mas mabilis na rin yung learning curve nyo. Kasi ngayon, may mga trainings na kayo na naririnig na Tagalog. Diba? Nung time namin, walang Tagalog trainings, guys. Puro lang kami ECA. Right? And letter C, exert effort in studying strategies and techniques. Ngayon, may mga trainings na about indicators. Dati wala kami ganyan. Yung indicators, inaral pa namin yan, di ba, ng mga coaches. We also invest on learning other trainings, di ba, na aside from ECA, to really impart mga strategies, additional strategies and techniques for the team na pwede nyo rin i-maximize for us to help you, di ba, na ma-execute yung mga signals and more effectively. And then letter D, practice, of course. But every time na may natututunan kayo sa trainings, di ba, yung basic training, how to execute trades on MetaTrader 5, yung Manara FX scanner, every week tinuturo yan. Okay, pero it's not enough that you just attend trainings. Dapat you also apply, but you practice it. Kasi mas magagamay mo siya and mas makukuha mo kung paano siya gamitin yourself if you practice. Okay? And next, number 2. So very common ko lalo na sa bago, over-leverage. Yeah. It's either you're using too much lot size, diba, hindi na siya akma sa account size mo, or you're placing more than one position. Okay? Kasi minsan ang mindset natin, pag mga bago tayo is, kailangan mabilis ako maging profitable dito. Mga ganun. Kailangan mabawi ko agad yung pinang-enroll ko. Yan, nakaka-relate ba? So, ang tendency, mamadaliin natin yung trades natin. Okay, may mga ganun. So, we tend to over-leverage. Wait, sorry, hindi daw ako masyadong marinig.
How about now? Sorry guys, medyo paos kasi ako. Baka kaya akala niyo mahina yung voice ko. Pero, how about now? Mas clear na ba? Okay na ba? Yan. Sorry guys bear with me. Medyo paos lang talaga yung boses. Pero, if medyo humihina, let me know para I can adjust. Okay? Yan. So for over-leveraging, yan, we use too much leverage, and using too much leverage can intensify losses as well as gains. But many new traders underestimate the risk and potential for significant losses. So pag ganito, yung mindset natin, pag we tend to over-leverage, ano yung magandang solution? Okay? Either you add capital or adjust lot size. Dalawa lang naman yan eh. So kung gusto mong malaki ng lot size, lakihan mo rin yung capital mo. Pero kung hindi mo kaya magmalaking capital, adjust mo yung lot size mo. Okay? Yun lang siya. Kung gusto mo naka 0.1 ka per signal, dapat $1,000 yung capital mo. Pero kung ang kaya nating capital is only from $100 or less, okay, dapat nga, pag naka $100 ka, 0.01 lang yan, one position. Right? So, yun lang siya. Okay? For over-leveraging. Number 3. Ito na. Okay, not having a stop loss or take profit. Di ba guys, yung signals natin, lagi yung may stop loss or take profit. If you are following Plutos, may mga times na hindi siya naglalagay ng stop loss. Pero ako, since I manage my own account, we all manage our own account. You're responsible kung paano mo gusto i-execute yung trade mo rin. Okay? Yung signals, yeah, copy-paste yan. But always remember guys, na yung signals, guide lang yan. Okay? Ikaw pa din ang magde-decide sa kung paano mo siya i-execute sa trade mo. So pag ako, walang stop loss si Plutos, naglalagay pa din ako. Depende sa risk appetite mo. Okay? Kasi bakit? The forex market is always volatile. It moves in an unpredictable manner. So it can go against the prediction at any moment. Yan. Although, yeah, may signals, pero hindi yan 100% accurate. Eh. Hindi yan 100% na panalo, di ba? There's always a possibility na mag-reverse ang market. Madaming factors. Diba? May news, may war, may mga ganon. Minsan magugulat ka, walang news, pero bakit ang likot ng market? Or bakit nag-iba siya ng direction? May market manipulation pala. Okay, madaming factors. So, huwag maging overconfident even though it's a signal. Okay, always manage your risk by, diba, practicing na maglagay ng stop loss and take profits. So, ano solution? Always put a stop loss. Diba? What if nag-trade ka, walang stop loss, tapos iniwan mo, nag-reverse yung market without you knowing, pagbalik mo, zero na yung account. Diba? So, huwag kayo matakot sa stop loss, guys. It's your friend. Okay? Kasi, even though na ma-hit yung SL, may ano lang, yung loss mo is something na okay lang sa'yo kasi yun yung sinet ng SL. Pero masakit dyan kung wala kang SL, ubos na yung account mo. Diba pag binalikan mo siya? May SL man guys, at least pwede mo pa siyang bawiin kasi you still have money in your account. Hindi niya na wipe out. Okay? Alright. And always put a take profit as well. Yeah. Number 4. Adding an unprofitable trade or revenge trading. Ito niya. Okay? Ano yung revenge trading? Bawa na SL ka. Gusto mo agad bawiin. So, gagawin mo, trade ka ulit. Alright. Nandun na yung frustration din. Kaya, parang, na-SL ka na, babawi ka pa ng trade ka, so puro losses pa din. Hanggang sa, it will lead to greater losses. Ma-wipe out na yung account. Okay?
dito na rin yung parang kapag naging emotional na tayo. Ito guys, sa mga nagde-demo na, tapos naka-real account nga rin. Pansin nyo, di ba, minsan napapansin nyo, ba't ganun? Mas magaling pa ako sa demo. Pagdating sa real account, di na ako masyadong magaling. Kasi, sa demo, wala kang emotion doon. Trade ka lang, place ka lang ng trade. Diba? Pero dapat, din yung i-practice natin sa real account. Kasi, kapag nadala na tayo ng emotion, halimbawa, lagi ka nananalo. Okay, ano yung emotion na kasabay nun? If you're always winning sa trades mo, nagiging overconfident ka. So, you tend to trade more to earn more. Okay? Mag-reverse yung market. Okay, matatalo ka naman, magkakaroon ka ng losses. Emotion pa din ang katabi nun. Kasi if you acquire losses naman, you tend to be frustrated and you tend to overtrade or revenge trade para mabawi. So, you also need to identify your triggers. If napapansin mo medyo emotional ka na, step away ka muna sa market. Kasi pag ganon, walang maganda nangyayari sa trades talaga. Kasi hindi ka na masyadong logical mag-isip. Okay? Yan, ito. After a loss, there are two choices. One is accept failure. Okay? Or accept lesson. Sabi nga dito, as a trader, our work should be to learn lesson from every loss and keep moving. Yan. Ito example ng revenge trading, guys. So, bawa 9:30, nag-profit ka. Oh, I'm the best, di ba? Confident. 10:40, laki ng loss mo. Okay, mas malaki pa yung loss mo sa profit mo nung umaga. So, ang mindset mo, I need to make my money back. Okay, ay lalo ka pa nag-loss. Dito, confused ka na. Parang sinasabi na dapat pala, di na ako nag-trade muna. Di na muna ako nag-place ulit. Okay, nag-trade ka ulit, nabawi mo naman. Parang feeling mo ngayon, ay, ito na, slowly nababawi ko na. O, one more trade ka daw. Okay, pagka-trade mo, mas lalo pang lumaki yung loss mo. Diba? Depression na to. Why? Ang ending, 1-1 na yun. Diba? 11,000 na lang. 11,000 na yung loss mo. Okay. Mas napasama pa. Right? So, anong solution dito? Yun din yung ano, pag may trading plan ka, halimbawa sa trading plan mo, ang sinet mo for yourself is 1 stop loss a day. So kapag nag-stop loss ka na ng isang araw, di step away ka na muna sa market bukas ulit. Okay, sabi nga, di ba, accept your losses and learn lesson. Ako, every loss is a learned lesson. So accept it, analyze how you can make better trading decisions, and learn from your mistakes. Ang dami nag-chat, dami nakaka-relate. Yan. Parang ako yan na. And number 5, and overtrading. So making too many trades in a short period can reduce the overall profitability of a trading strategy. Okay. So ito guys, so, dapat yung trading account niyo parang pusa daw. Diba na inaalagaan mo lang. Pero pag nag-overtrade ka, ikaw na yung lalamunin ng trading account mo, ito ka na. Okay? So, dapat hindi tayo ganyan. So, ano yung solution natin dyan? How to stop yourself from overtrading. Okay, number 1, if you take a loss, take a break. Diba? Sabi ko nga, just set a standard stop loss for yourself on 1 to 2 stop loss o stop na muna. O, review mo yung trade. Ano nangyari ba? Okay. 2, limit the numbers of trades. Not every setup is great setup. Refine your list. Ito guys, sa dami ng channels kung saan tayo kumukuha ng trades. Imagine, sa Telegram pa lang, ilan na yung channels na may signals dyan? 5 to 7, di ba kasama sina Obits? Meron pa tayong Manara FX scanner. Right? So, ang daming signals. Ngayon, how can you limit the number of trades? Number 1, pwede kang mag-set sino ba yung bias trader mo.
Na kapag yun yung nag-call ng signal, lahat ng signal niya kukunin mo. Or number 2, have a bias pair. Hindi lahat ng signals iti-take mo. Ganon. Ganon ako guys. Sa dami ng signals, sa dami ng pairs, ako, ang bias trader ko, Manara, Obits, and Plutos lang. Ang bias pair ko, gold lang. So, sa dami ng signals, kung hindi gold yan, di ko tinitrade. Okay? And how can you also limit the number of trades? Yung daily goal mo, i-divide mo siya, ilang trade yung gagawin mo in a day. Halimbawa, $100 account ka. Di ba sabi sa course, 5 to 10% growth daily. So, $100, let's say 10% growth yung goal mo per day. So, ang goal mo lang na profit is $10 a day. Ngayon, paano mo gustong kuhanin yung $10? Okay, 10 trade ba? Na tig $1? Di ba? 5 trades na tig to $2? Okay, so kung ganun yung goal mo, halimbawa, 10 trade na tigwa $1. So, sabay ka ngayon sa mga signal. Pero yung TP mo, huwag mo sundin yung TP niya. Ilagay mo lang sa malapit na TP, $1 to $2. Diba? Kasi kung mapapansin nyo yung signals, guys, nagbo-blue naman siya eh. Yung mga signals, magaganda yung technical analysis ng mga traders natin. Okay, mostly dyan, nagbo-blue naman. So, ibig sabihin, nagpo-profit siya. Pero since medyo malalayo yung TP, 50 pips, 100 pips, hindi siya nagko-close agad. So, kumbaga naka-day trade siya. Or may mga times na nag-blue na, nag-profit na, kaso nag-reverse yung market. So, imbes na ma-hit yung TP, nag-reverse na hit yung SL. Pero, you can close it at profit naman. Diba? So, kung meron kang sariling strategy, babawa, ganon, 10 trade, follow ka signal, pero i-TP mo ng malapit, o 10 signal na tig $2, ay, 10 signal na tig $1, hit mo yung $10 goal mo eh. Does it make sense? Nagigets niyo ba yung point ko? Diba? May ganun eh. So, depende sa inyo. So, ngayon, kaka-practice mo ng signals, kaka-try mo ng signals, you'll also get your own strategy and how you can manage your trades. Okay? Yun. Number 3, trade in line with your plan. Yun yan. Trading plan. So, kung $10, stick to it. $10. Stop ka na. Okay? Always determine risk tolerance, entry, and exit criteria. So, same na rin siya dun sa example na shinare ko. Okay? Ayan. So, what people think consistency. Okay, but what consistency really is. Okay? Kumbaga guys, it doesn't have to be perfect naman. Yung trading plan, may gains, may losses yan. Okay, and that's okay. Yan. Consistency doesn't mean perfection. So, huwag kayo matakot sa losses, guys. It's common, di ba? It's normal sa forex trading. Okay, dito lang is how we manage our losses and also how we manage our emotions when we encounter losses. Okay? Number 6, ignoring news releases. Yan, very important yung news, guys. Kung mapapansin nyo, maingay yung mga group chat pag may news. Okay? Pero ikaw, it depends on how you can manage your trade din kapag may news. Okay, anong solution dyan? Always check for news releases, and do your research. Okay, kung bago ka, hindi mo pa masyado maintindihan yung news. Nung bago ako, every time na may news, pinupull out ko lang lagi yung trades ko. Kasi, di ko alam kung saan papunta yung, kung saan yung direction eh. Pag nag-news niya. Pag nag-news na. So, for me, to manage my trade, lalo na kung in profit na, pull out ko na yan. Kasi pag nag-news, tapos bumaligtad, di loss pa. Right? Or, if gusto mong mas ma-maximize yung pag-trade with news, yan, research ka, aralin mo siya. Yan. Kasi kami, it took time kung paano namin, bago namin na-gets yung sa news. So, kaya ngayon marami na sa amin nag-trade with news kasi
may mga times din na maano dyan pumapaldo talaga. Okay, pero high risk trades yan. So if tago ka, ito marirecommend. Alamin mo lang yung news para you can also manage your trades. Okay, next, poor risk management. Yan. Failing to use stop loss orders, risking too much on capital on a single trade can lead to significant losses. Ito yung diniscuss natin kanina, guys. So, dapat ito yung hindi nyo talaga gagawin. Over-leveraging, revenge trading, and over-trading. Solution dyan, trading plan. Okay? Trading plan lang talaga. And number 8, lack of trading plan. Kasi kung wala kang trading plan, walang direction yung trades mo. Hindi mo alam kung kailan ka magsa-stop. Trade ka lang ng trade. Diba? So, yan. It can result to inconsistent performance and increase prone to market fluctuations. So, anong solution dyan? Create your own trading plan. So, sample of a trading plan. Bawa, profit per day, $5 to $10. Kasi nga, 5 to 10% daily growth. Sa lot size mo, ito, conservative trades. 0.01. Position, 1 to 2 lang. For every $100. So hanggat may running ka pa ng 1 to 2 trades na 0.01, huwag ka muna magdadagdag. Okay? Max loss per day, ba 1 SL per day lang ang sinet mo na SL or 50 to 100 pips SL ka lang. Okay? So compute mo din siya. If you don't know how to calculate pips, go back to the basic training. Okay? Or ito, pwede nyo screenshot. How to calculate pips. Okay? And lot size. Halimbawa, pag 0.01 ka, 10 pips is equivalent to $1. Okay? So sabi dito, for example, ito. Ang SL mo na max loss per day, 50 to 100 pips. So, kung naka 0.01 ka, 50 pips. So, kapag nagka-loss ka na ng $5, kung ito yung max loss mo, pag nag-loss ka na ng $5, stop ka na muna. Bukas ka na mag-trade. Kung 100 pips yung max SL mo, pag nag-loss ka ng $10 in a day, stop ka na muna. Bukas na ulit. Alright? So, ganun mag-calculate ng pips, guys. And eto, we can share this to our group chat later para you can create your own trading plan. Diba? Maglagay kayo ng target nyo. Okay, ano ba yung maganda pag nagte-trading plan ka? Makikita mo yung pwede mo i-look forward. Diba? Parang yung shinare ko sa inyo kanina, wait, share ko ulit yung trading plan dito. Okay, pag nilatag nyo kasi yung trading plan nyo, nakikita nyo din yung parang papatunguhan ng trades nyo. If in case, sundin nyo siya. Halimbawa ito, trading plan ko dito, $10, nagsimula sa $10 a day. $20, in-up ko lang siya every week. Maximum $50 a day. Ito lang yung susundin ko. Parang ganon. Okay? And then, kapag sinunod ko yung trading plan ko, ito yung pwede kong ma-earn after 3 months. So, since parang nagka-idea ako na, shucks, ito yung pwede kong ma-accumulate na profit. If aayusin ko yung trades ko. If hindi ako mag-overtrade, if hindi ako magsusunog, follow ko lang yung trading plan ko. Okay, ito yung possible income ko sa profit. So na-excite ka ngayon. Okay? Dagdag motivation para ayusin mo yung trades mo. Kasi kung wala kang trading plan, isipin mo lang, magkano pa yung gusto kong profit, ganyan-ganyan. Pero kasi kung nakalatag siya, di ba, mas nagkakaroon ka ng idea na, okay, today 10 ang goal ko. Next week 20 naman per day, mga ganun. Di ba, may pinanghahawakan ka ngayon. Pag hindi mo sinunod yung trading plan mo, ito yung wala kang 2.9, or wala kung ano man yung sinet mo.
Wala kang $3,000 after 3 months. Okay? So, wag niyo siyang madaliin. Kumbaga, if you also see yourself doing trading for a long time, 'di ba? Kung parang from this day and up until, 'di ba, tumanda ka pa, nakikita mo yung sarili mo magte-trade ka. Dapat ngayon pa lang, ginagawa mo na siya ng tama. Dapat ngayon pa lang, nag-i-invest ka na talaga ng learning, ng experience sa sarili mo para mas gumaling ka sa trading. And it all starts with the basic, 'di ba? With creating your trading plan. Okay? Para in the future, ito yung madadala mo, 'di ba, sa pagte-trade mo. Okay? So, yun lang naman yung maganda dyan sa pag may trading plan tayo talaga. And we'll share the spread, the sheet later after this. So, ito, sample trading journal. Di ba? Ganyan. So, depende sa'yo kung paano yung gusto mong gawin na design dyan. Ito naman ay template lang. Okay, na we are sharing with the team. It's up to you if you want to personalize it. Okay? So, yun lang naman, guys. That's it for our training. May mga questions ba? Tingnan ko. Let's see. Nakaka-hype kasi pag nagpo-profit. Yan, ako, relate naman po lahat dyan, for sure. Stop pala dapat. Akala ko kasi place another. Ako na tinitrade lahat. Ayan. Magkano po dapat ang minimum amount to trade? Ako, personally, and lagi kong ina-advise sa team ko, minimum $100 po talaga para may allowance kahit papano. And para ma-maximize yung na. Kasi pag yung mababa pa sa 100, medyo mahirap din po talaga mag-grow ng account na masyadong maliit. Prone din talaga sa sundo. Wait, magkano po dapat ang minimum amin? Kaya po ba palaguin ng 10 USD? Actually, yes po. Pero syempre, it takes skills and experience to flip yung mga sobrang small account. Ako, share ko po sa inyo, mahilig talaga ako mag-flip ng sobrang liit na account. May mga times po na nakakapag-flip ako ng $6, $10, $16, $20, mga ganyan. Pero syempre yun, ngayon sa status ko ngayon, mas marunong na ako. Kaya meron na tayong tinatawag na scalping. Yan yung ginagawa ko to grow a small account. Scalping talaga. Pero matrabaho siya. Especially kung sobrang liit ng account ko. Pag di ka pa masyadong marunong mag-trade, di ka pa masyadong marunong mag-scalp, okay, pag $10, mabilis yan masusunog sa'yo. Alright. Wait, may question pa ba dito? Okay, ito 10K USD. Ilan lot size yung okay? Compute nyo po yung 10% off 10%. 10% of 10% rule. For you to identify ano yung lot size. So, compute nyo po yung 10% ng 10K USD. And then yung 10% ng 10%. Pero if I'm not mistaken, for a 10,000 account, lot 1 yung minimum dyan. Yan, 10 rules, yes. Hanggang copy trading pa lang po ako. Okay lang po yan. Lahat po dyan nag-start. And up until now, ako naman nagka-copy trade pa din ako ng Sigmas. Hindi ko magets yung Manara.
na manual. Okay, so attend lang po kayo ng mga Manara training natin every week para matutunan nyo rin po gamitin yung Manara scanner and ma-maximize nyo po yung other services pa ni economy. Ako din super slow spoon feeding na hindi ko ba ma-execute ng tama. Ayan, okay lang yun guys. Okay, kasi dito, iba-iba rin kasi tayo talaga ng learning curve. Okay, at saka, kahit ako na nagsisimula, sabi ko nga sa mga 2 MB lang ang brain cells ko. So, bear with me kasi medyo slow din talaga ako matuto. Pero ano yung naka-help sa akin para mag-gets ko talaga fully yung trading? More on execution. Okay, and attending trainings. So kung nag-a-attend ka na ng training, good job. Okay? Pero it doesn't stop there. Kailangan mo siya i-execute, kailangan mo siya i-practice on your own. Okay, wag mong pagsawaan yung demo account. Okay, kasi diyan lahat pwede mong gawin diyan. So diyan ka mag-practice na mag-practice. Baka may scalping session ka din po. Yan. Meron po tayong mga tinuturo na indicator sa team. Yun po yung ginagamit namin for scalping. So if magkaroon po ulit ng ganun training, mag-attend po kayo. I want to know how to copy paste the signals kasi wala. Okay, kasi kung Sir Mark Dania, no? Meron po tayong basic training. Okay. Yung basic training natin, usually every Monday po yan. Doon po tinuturo talaga yung how to execute signals sa MetaTrader 5, like basic kung paano i-copy paste and all that. Yes, I'll send the trading plan link po later sa GC. Alright. Yun. So, kung wala na po kayong questions, that's it for our trading plan training tonight. And what time every Monday? 8 p.m. 8 p.m. every Monday. So yun lang naman guys. So thank you so much for attending this training and have a good weekend. Bye-bye.